Masasayang ngiti at tuwang hindi na muling nabura. Ito ang musika ng bawat araw sa Oplan Shelter, sa likod ng mga larong walang kapaguran at halakhak na umaalingaw-ngaw. Naroon ang kwento ng mga bata na unti-unting itinuwid ang landas mula sa kanilang pagkakaligaw. Pero sa pagkakataong ito, malungkot na pangyayari ang dumating. Hindi lang tahanan ng mga bata ang nasira, kundi ang pangarap ay unti-unti ding winasak. Ang bawat istorya ng mga kabataan pong ito, ay nakita po natin na sila po ay lahat ay biktima. Biktima ng kapabayaan ng gobyerno o biktima dahil ang problema ng kanilang mga magulang at higit sa lahat, sila ay vulnerable na ito ho ang aking laging katuwiran. Simple lang na pagbuo ang pamilya, buo ang isang barangay, at pagbuo ang isang barangay, buo ang isang lungsod at buo ang isang bayan. Wala siyang pera nung magsimula yun. Pero eleksyon, hindi siya gumastos. Sabi niya, kaysa gastusin ko sa pangampanya, ipagpapagawa niya ng magiging bahay ng mga bata. Tapos, nag-birthday din siya ng May, hindi rin siya naghanda, kung di doon niya rin nilagay, pang pa-tiles naman. Pag naglalaro po kami, lagi kami masaya, hindi po kami nagiging malungkot sa loob ng shelter. Pag nagmamarket po kami, ang ginagawa ko po is tumatawad po ako para mas makamura po kami sa mga bilihin. Masaya po kasi nakakasama ko po yung mga kaibigan ko rin po. Nakakasama ko po sila kasi naglalaro po kami. Yung ginagawa po namin sa ulam, ganito po, sinasandok po namin sa lahat para maging pantay po. Sabay, bawa po, may manok po, dapat po meron lahat. Dapat yung pag-pronounce ninyo ay hindi kayo kinakabahan. Wala namang nakakakaba dun sa nile-lesson natin. Authority writer. Kayo nga? Authority writer. Yung normal life. Hanggat maaari sabi nga ni tatay, huwag ipagkait. Kasi kung wala din lang changes, yung trato mo sa bata na kinuha mo sa kalsada, anong reason? Ba't mo pag-stayin dito? Ang lahat ng ito ay isa na lamang alaala dahil ang tahanang nagpabago ng maraming buhay. Ay ito na ngayon. Ito yung main lobby ng gusali ng Oplan Shelter. Dito, dinadala yung mga batang nare-rescue ni Tatay Rani. Pasukin pa natin dito sa loob. Ito dito sa loob na ito, dito nagaganap, dito sila naglalaro, dito sila sabay-sabay na kumakain. Nandoon din sa loob yung kanilang tulugan. Pero ngayon, nakakapanibago kasi wala tayong marinig na mga saya ng mga bata. Kasi sobrang maingay na ngayon ng mga pukpok yung ating mga naririnig. So inaalungkat natin yung ibang mga natitira pang gamit dito ng mga bata. Nakita natin may mga letter pa sila dito. Ganito sila kalambing sa isa't isa o mapagmahal sa kapwa nila. May mga nakita pa nga tayo dito na mga picture. Ito.
mga picture ng ilan sa mga bata. Yan. Ganito kaganda yung kanilang mga ngiti simula nung napunta sila dito sa Oplan Shelter. Pero ngayon, mukhang magbabago yung kanilang mga saya o ngiti dahil sa nangyari dito sa kanilang tinuring ng tahanan. Naalala ko nung nagpunta tayo dito rin sila nag-aaral, dito binubuo yung kanilang mga pangarap, pero nakakalungkot lang isipin kasi eto, tignan nyo, dito kumakapit yung mga bata na mabigyan sila sana ng magandang edukasyon. Pero ngayon, yung mga learning materials nila, nakakalat na lang dito, simbolo na yung pangarap nila unti-unti na rin bumabagsak. Nilibot ko pa ang ibang bahagi ng gusali, hindi na maramdaman ang dating saya, kundi bigat at lungkot na ang bumabalot ngayon sa Oplan Shelter. Tay, salamat po sa lahat kasi nandyan ka, tumatayo kang tatay. Ramdam namin yung paghihirap mo. Yung kung paano mo kami pinapalagaan, paano mo kami minamahal. Kahit di mo kami kadugo, minamahal mo kami. Kaya mahal ka rin po namin, tay. Lagi kami nandyan, pinagpipray ka namin. Kung ano man po yung kalooban ng Diyos, ayun po yung masunod.